Amen. Let's open the Bible, Numbers chapter 2, verse 2. Punta po tayo sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 2, sa verse 2. Numbers chapter 2, verse 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga anak ni Israel ay magkakampo, bawat lalaki sa tabi ng kanyang sariling watawat na may sagisag na mga sambahayan ng kanyang mga ninuno. Nagkakampo sila na nakaharap sa toldang tipanan sa palibot nito. And verse 32. Let's read it together. 3, 2, 1. Ito ang nabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ang lahat na nabilang sa mga kampo ayon sa kanilang mga pangkat ay 603,550. And one more verse, verse 34. Let's read it together. 3, 2, 1. Gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moses, ay gayon sila nagkampo sa tabi ng kanilang mga watawat. At gayon sila sumulong na bawat isa'y ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. We have a cell group Bible seminar and summer retreat. Meron na po tayong Cell Group Bible Seminar at paparating na summer retreat. So today we're gonna learn the lesson through the Numbers chapter 2. Kaya ngayon, pag-aaralan po natin yung tungkol po sa Aklat ng Mga Bilang chapter 2. While Israel people stayed in Egypt, they were slaves. Kaya habang ang mga Israelita ay nananatili doon po sa Ehipto, sila po'y ginawang alipin. And by the blood of the Lamb, they were saved. At sa pamamagitan po ng dugo ng kordero, sila po'y naligtas. And until they entered the land of Canaan, they stayed in the wilderness. At hanggang sila ay makarating sa lupain ng Kanaan, sila po ay nanatili muna doon po sa ilang. Bible says that is the church in the wilderness. Kaya sabi po ng Biblia, ito pong ilang ay kumakatawan sa iglesia. So, like this, through the blood of Jesus Christ, we got salvation. Kaya gaya po nito, sa pamamagitan po ng dugo ni Jesucristo, tayo po'y naligtas. And until we go to heaven, we stayed in the church. At hanggang sa makarating tayo sa langit, tayo po'y nananatili muna sa iglesia. Then the Numbers chapter 2 shows us the arrangement of the position of Israelites. At ito naman po sa Aklat ng Mga Bilang chapter 2, pinapaliwanag yung tungkol po sa pagsasaayos ng mga posisyon ng mga Israelita. And chapter 9 and 10 talk about how they move in the wilderness. At dito naman po sa chapter 9 hanggang chapter 10, pinapauusapan kung paano po sila lumipat doon po sa ilang. So when we study this chapter, we can see how our Christian life should be and the church should be. Kaya habang pag-aaralan po natin ito, mauunawaan po natin kung ano yung ating Kristiyanong pamumuhay at kung ano naman po yung ating iglesia. The verse 2, Unang-una po sa verse 2, would you read? ang mga anak ni Israel ay magkakampo, bawat lalaki sa tabi ng kanyang sariling watawad, na may sagisag na mga sambahayan ng kanyang mga ninuno, magkakampo sila na nakaharap sa toldang tipanan sa palibot nito. And verse 17, let's read it together. 3, 2, 1. Kung mag sa kanya-kanyang lugar ayon sa kanilang mga watawat. So when they stayed in the wilderness, their position is they have a different position according to their tribe. Kaya habang sila po ay nananatili sa ilang, meron po silang posisyon na alinsunod sa kanila pong mga tribo. The center is the tabernacle. Kaya ang gitna po nila ang tabernakulo. Then each side, there are 3 tribes. At sa bawat sulok ay meron pong mga tribo. Then around the tabernacle, there is the Levites. At sa palibot po ng tabernakulo, naroon po nakapalibot ang mga Levita. And they serve the Lord. At pinaglilingkurin nila ang Panginoon. Somebody asked, the Israelites have 12 tribes. Kaya yung mga Israelita, sinasabi nila, ito pong Israel ay mayroon pong 12 mga tribo. Then if the Levites serve the Lord around the tabernacle, why there are still 12 tribes? Kaya habang ang mga Israelita ay pumapalibot doon po sa tabernakulo, mayroon pong mga 12 mga tribo.
Actually, the tribe of Joseph is divided the two tribes, Ephraim and Manasseh. Sa katunayan, ito pong tribo sa pamamagitan po ng Israel ay mayroon pong dalawang pangkat sa pamamagitan po ng Ephraim at ng Manases. That's why even though the Levites served the tabernacle, around the tabernacle, there are still the 12 positions. Kaya kahit mga Levita ay naglilingkod dito po sa tabernakulo, yung pong mga 12 mga tribo, sila, nandun po nakapalibot sa kanila. And the important thing is, the center is the tabernacle. Pero ang napakahalagang bagay po dito, yung tabernakulo. The verse 17, when they move in the wilderness, the center is also, the middle of the line is the tabernacle. Kaya sabi po ng verse 17, kahit na sila ay lumipat na po sa lupain ng ilang, yung kanila po rin pong sentro, ito pong tabernakulo. It means the center of our life must be God. Na ang ibig sabihin, ang sentro ng ating pong buhay ang Panginoong Diyos. The center of the church must be God. Ang sentro naman ng ating iglesia ay Diyos pa rin po. And the most important place in the tabernacle is the most holy place. At yung mas napakahalagang lugar dito po sa tabernakulo, ito po yung kabanal-banalang lugar. There is the Ark of Covenant. Dahil andito po yung kaba ng tipan. In the Ark of Covenant, there is the 10 commandments and manna. At sa loob po ng kaba ng tipan, na rin po rin sa loob yung pong 10 kautusan, pati po yung mana. They all talk about the word of God. At pinag-uusapan po nila yung tungkol sa salita ng Diyos. So our life should be the word of God centered life. Kaya ang buhay natin ay nararapat din pong sentro ng salita ng Diyos. In the church, the most important thing is the word of God. Kaya sa loob ng iglesia, ang napakahalagang bagay, ang salita po ng Diyos. So in our Christian life, we always should put the God first and word of God first. Kaya sa ating pong Kristiyanong pamumuhay, dapat nakapaloob sa atin yung pong Panginoong Diyos, pati rin po yung salita ng Diyos. So King Solomon, before he built up his palace, he built up the temple first. Kaya ito pong si Haring Solomon, bago niya po itayo yung kanya pong palasyo, tinayo niya po muna yung templo ng Diyos. And in order to avoid the persecution, the Protestant moved from England to America. At para maalis po yung mga taga-usig, yung po mga protestante na taga-England, lumipat po sila sa Amerika. When they arrive in America, they build up the church first. Nung sila po ay nakapunta sa Amerika, sila po ay nagtatag muna ng iglesia. And then they build up the school. At sila po ay nagtayo ng mga eskwelahan. And they build their house. At kanilang itanayo yung kanila pong mga bahay. It means God first. Ang ibig sabihin, yung Diyos po muna ang nauna. And second is education. At ang pangalawa, yung pag-aaral. And their house is the last. At yung kanila pong tahanan, yung panghuli. So in our Christian life, God must be center. Kaya sa ating pong Kristiyanong pamumuhay, ang Diyos po ang dapat nakasentro. Let's look at the Haggai. Kaya punta po tayo sa Please bookmark here. And let's look at the Haggai. Kaya lagyan po natin ito ng tanda at punta po tayo sa aklat ng Haggai. Chapter 1. Haggai chapter 1. Pagkatapos po ng Zephanias, Haggai chapter 1. Verse 9. Chapter 1, verse 9. Would you read? Kayo'y naghanap ng marami at nakakita ng kaunti at ng inyong dalhin sa bahay, iyon ay aking hinipan. Bakit? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, dahil sa aking bahay na nananatiling wasak, samantalang tumatakbo ang bawat isa sa inyo sa kanya-kanyang sariling bahay. In order to rebuild the temple, Israel people came back from Babylon. Kaya para maitayo ito pong templo ng Diyos, yung mga Israelita, kailangan po nilang manumbalik sa Babylonia. But because of some reason, they stopped building up the temple. Pero dahil sa ibang kadahilanan, tinigil po nila yung pagtatayo ng templo. And they were busy to build up their own house. At napakaabala po nila para magtayo ng kanila pong mga tahanan. So God says, my house is in ruin. Kaya sabi po ng Diyos, ang aking bahay ay sinisira. But everyone is so busy to build up their house. Dahil ang bawat isa, sila po'y napakaabala para po sa pagtatayo ng kanila pong tahanan. So God says, I blew it away. Kaya sabi po ng Diyos na hihipan ko ang inyong mga tahanan. If we don't put our God first in our life, there is no reason to be blessed. Kaya kung hindi muna natin ilalagay yung Panginoong Diyos sa ating sentro ng ating buhay, wala po tayong karapatan para pagpalain. In Israel,
The 3 times every year, the all Israel people should gather in Jerusalem. Kaya yung po mga Israelita, 3 beses sa isang taon, sila po yung nagtitipon doon po sa Jerusalem. Israel Ah. men of Israel, should gather in Jerusalem. Kaya yung po mga Israelita, sila po yung nagtatipon doon po sa Jerusalem. These all 3 times are the harvest time. Kaya ito pong 3 pag-uulit po na ito po yung tumutukoy sa pag-aani. So they are so busy Kaya napakaabala po nila. and they have so many work. At napakarami po nilang paggagawa. But God command them to gather in Jerusalem. Pero inutusan po sila ng Diyos na magtipon doon po sa And Jerusalem. God said, when you come, don't come with empty hands. Kaya sabi po ng Diyos, kapag pumunta ka rito, huwag kang pupunta rito na walang dala ang inyong kamay. When you harvest something, you have to offer it to the Lord first. Dahil kapag nag-ani ka ng ilang mga bagay, kailangan mong ialay sa Panginoong Diyos. So God wants to be first in our heart. Kaya ang Diyos muna ang dapat nauuna sa ating pong puso. Because God is worthy to be first in our whole life. Dahil ang Diyos po ang karapat-dapat na maging una sa ating pong buong buhay. Let's look at the Matthew chapter 6. Punta po tayo sa aklat ng Mateo chapter 6. Matthew chapter 6, verse 33. Mateo chapter 6 verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. There is a priority in our works. Kaya meron po dapat na uuna sa ating po mga trabaho. Some works we can delay, Dahil yung ibang mga trabaho natin, pwede naman natin ipagpaliban. but some works must be first. Pero yung ibang mga trabaho natin, kailangan pong mauna. So first priority is the work of God. Kaya ang unang priority po natin, yung salita, yung pong gawain ng Diyos. The Bible says, seek first the kingdom of God and His righteousness. Kaya sabi po ng Biblia, ngunit hanapin daw po muna ninyo yung kanya pong kaharian at ang kanyang katuwiran. So every month we get a monthly schedule. Kaya yung bawat isa po sa atin, nakakatanggap po tayo ng monthly na schedule. Then when we make a schedule, what must be first? Kaya kapag gumagawa po tayo ng schedule, ano po yung dapat na uuna? Church schedule. Yung schedule po ng iglesia. We have to make our own schedule according to the church schedule first. Kaya kailangan natin gumawa ng ating sariling schedule na alinsunod o nakabatay dito po sa schedule ng iglesia. When we earn the money, we have to separate tithes and offering first. Kaya kapag tayo po ay nakakasahod, kailangan na po nating ihiwalay yung ating mga ikapu o yung ating mga handog. God must be first in our Christian life. Kaya ang Diyos muna dapat ang nauuna sa ating po Kristiyanong pamumuhay. So the center of the Israel people is the tabernacle. Kaya ang sentro po ng mga Israelita, ito pong tabernakulo. It means God is first. Ibig sabihin, Diyos po muna ang nauuna. And also, another meaning is the motivation of our Christian life must be God only. At isa pa pong kahulugan, yung motibasyon ng ating pong buhay ay dapat yung Diyos lamang po. If our Christian life is to show something to others, we easily become the hypocrites. Dahil kung yung ating Kristiyanong pamumuhay ay para magpakitang tao lamang po sa iba, tayo po'y nagiging ipokrito. So Jesus said, Matthew chapter 6, verse 1. Kaya sabi po ni Jesus sa Mateo chapter 6 verse 1, Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Take heed that you do not do your charitable deeds before men, Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao to be seen by them. upang makita nila. Otherwise, we become hypocrites. Sapagkat kung gayon, tayo magiging ipokrito. The verse 2, would you read? Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang nagpapatunog ng trumpeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga magpagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. If we expect the reward from other people,
the Jesus said they already received their reward. Kaya kung inaasahan po natin yung gantimpala mula po sa ibang mga tao, sabi po ni Jesus, tinanggap na nila yung kanila pong gantimpala. The Bible says, do not sound the trumpet before you as a hypocrite. Kaya sabi po, huwag kang magpapatunog ng trumpeta sa harapan mo. Do not sound the trumpet. Kaya sabi po, huwag magpapatunog ng trumpeta. I remembered before I got salvation, when I attend the church, the one pastor read how much the congregation offered. Kaya bago po ako maligtas, nung naka-attend po ako sa isang iglesia, may isang pastor na binabasa po niya kung magkano yung mga handog ng mga tao. In closing prayer. Kaya doon po sa closing prayer mismo. So he read, Panginoon, Brother A offered the 1,000. Please bless him. Kaya sinasabi po niya na Panginoon, si Brother A, naghandog po siya ng 1,000, pakiusap pagpalain niyo po siya. Sister C offered the 5,000. Please bless her. Si Sister C naman naghandog ng 5,000, kaya pakiusap pagpalain niyo po siya. I really believe he make the whole congregation hypocrites. Kaya naniniwala po ako na yung buong congregation po nila ay talagang ipokrito. We offered our things only for the Lord. Naghahandog tayo ng ating mga bagay para lang po sa Panginoon. Not to show our work to others. Hindi para ipakita sa ibang mga tao. That's why even though nobody knows, we want to offer more and more. Kaya walang sino man nakakakita, ninanais po talaga nating maghandog ng maghandog pa. Even though nobody see us, we want to work hard for the Lord because it's for the Lord. Kahit wala mang nakakakita po sa atin, ninanais pa po nating maghandog sa Panginoon at maglingkod dahil wala naman po nakakita sa atin, kundi ang Panginoon lang. In Luke chapter 21, there is a poor widow. Kaya doon po sa Lucas chapter 21, meron pong isang mahirap na babae. She offered the 2 mites. Kaya naghandog po siya ng 2 coins. Naghandog po siya ng 2 salapi. So if she think what other people think about her, she might shy to offer. Kaya kung iniisip niya po kung ano yung iniisip ng mga tao sa kanya, mahihiya po talaga siya nang magbigay ng kanyang handog. But she offered it for the Lord only. Pero inihandog niyo po yun para lang po sa Panginoon. That's why Jesus praised her. Kaya yung Panginoong Hesukristo, pinuri po siya. Even though she is extremely poor, she offered all what she had. Kaya kahit napakahirap po ng babaeng balo, siya po talaga ay pinuri. So the motivation of our Christian life must be God only. Kaya ang motibasyon ng ating pong kasyanang pamumuhay, yung Diyos lamang po. Look at the life of Joseph. Kaya tingnan niyo po yung buhay ni Joseph. If his motivation, the motivation of his life is not for God, but for people, he probably can be tempted when the Potiphar's wife tempted. Kaya kung yung motibasyon lang po ni Jose ay para sa mga tao at hindi para sa Diyos, siya po ay madaling matukso ng asawang babae nito pong ng isang paraon, Potiphar. ni Potiphar. Oh. So because nobody there. Dahil walang sino man ang naroroon. But whether people see him or not, he doesn't care. Pero meron pang man pong nakakita sa kanya o wala po siyang pakialam. Because the motivation of his life is only for the Lord. Dahil ang motivation po ng kanya pong buhay ay para lamang po sa That's Panginoon. why even though nobody saw him, he really wanted to be clean himself. Kaya walang sino mang nakakita sa kanya, ninanais niya po talaga malinis yung kanya pong puso. So the tabernacle is the center. It means the center of the God must be first, and the motivation of our Christian life must be God only. Kaya yung pong tabernakulo sa Israelita, ito po'y sumisimbolo na yung sentro po natin ang Diyos lamang po dapat. At ang motivation po natin, ang Diyos lamang po. Let's go back to Numbers chapter 2, Balik po tayo sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 2, verse 34. sa verse 34 po. Let's read it together again. 3, 2, 1. Gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel ayon sa lahat ng iniutos ng Panginoon kay Moses
ay gayon sila nagkampo sa tabi ng kanilang mga watawat. At gayon sila sumulong na bawat isa'y ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. The Israelites, according to the God's commandment, His arrangement, they stayed in the wilderness. Kaya ayon po sa pagkakaayos po ng Panginoong Diyos, ayos po sa kanyang utos, iniayos niya po yung pong kampo ng mga Israelita. And according to the order, they march in the wilderness. Kaya alinsunod sa kanila pong mga pagkakasunod-sunod, sila po ay nagmarcha doon po sa ilang. It means God doesn't like a chaos. Ibig sabihin, ayaw po ng Diyos ng pagkakagulo-gulo. God like the order. Gusto po ng Diyos yung pong may kaayusan. So let's look at the 1 Corinthians. Punta po tayo sa unang Korinto. 1 Corinthians chapter 14. Unang Korinto, chapter 14, verse 33. Unang Korinto, chapter 14, verse 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan, gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. God is not the author of the confusion, but of peace. Ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. So God doesn't like a chaos. Kaya ayaw po ng Diyos ng pagkakagulo-gulo. God like the order. Nais po ng Diyos ng pagkakaayos. When we keep this order, we have a peace. Kaya kung pananatiliin po natin ito pong pagkakasunod-sunod, meron po tayong kapayapaan. If that is not in order, we lose the peace. Kaya kung wala po ito sa ayos, mawawala din po yung ating kapayapaan. In my case, everyone is different, but in order to study the Bible, first step is to cleanse my table. Kaya sa sitwasyon ko po, kahit I na like to magkakaiba, cleanse the table before I study. kahit magkakaiba naman po yung ating sitwasyon, pero sa kaso ko po, kapag bago po ako mag-aral ng salita ng Diyos, ninanais ko po munang maglinis ng aking mesa. Because if the table is messy, I cannot focus. Dahil kung yung aking mga mesa ay makalat, hindi po talaga ako makapag-aral ng mabuti. In our work, there is order. Kaya sa ating pong trabaho ay mayroon pong pagkakasaayos. In our family and in the church, there is order. Sa ating pamilya at sa iglesia ay mayroon din pong pag-aayos. When we keep this order, we have a peace. Kung papanatilihin po natin yung pagsasaayos, magkakaroon po tayo ng kapayapaan. So in Genesis chapter 1, before God created the heavens and the earth, there is chaos. Kaya doon po sa Genesis chapter 1, bago po likain ng Diyos yung pong langit at lupa, ay mayroon pong pagkakagulo-gulo. Every day, God arranged all things and it looks good to God. Kaya araw-araw po, inaayos po ito ng Diyos, kaya ito po'y nagiging mabuti sa Kanya pong mata. When Israel people got out of Egypt, they were not trained, so it's all disorder. Kaya yung po mga Israelita, nung panahon na nakaalis po sila sa Ehipto, sila po yung mga magugulo. They don't know how to arrange the positions. Hindi po nila alam kung paano isasaayos yung kanila pong mga posisyon. So they slept any place and they march in any way. Kaya sila po yung natutulog sa kung saan mga lugar at sila po yung magmamarcha sa kung saan-saan. So step by step, God taught them how to arrange the positions and how to march. Kaya paunti-unti, inaayos po ng Diyos kung paano aayusin yung kanila pong posisyon at kung paano sila magmamarcha ng maayos. When we got salvation, our life was chaos. Kaya pagkatapos na tayo po, bago tayo maligtas, yung ating pong buhay ay talagang napakagulo. But when we abide in the church and learn the Bible, one by one, God make the order in our life. Pero habang tayo po ay nakakapanitili sa church at nag-aaral po ng salita ng Diyos, sinasayos na po tayo ng Diyos. And in our family, there is the order. At sa ating pong pamilya ay mayroon pong pagkakasaayos. Let's look at the Ephesians chapter 5. Punta po tayo sa aklat ng Efeso chapter 5. Ephesians chapter 5, verse 23. Efeso chapter 5 verse 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa, gaya ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya.
In the family, the head of wife is husband. Kaya sa pamilya, yung pong ulo ay yung pong mga asawang lalaki. That's why the wife should obey the husband. Kaya mga asawang babae, kailangan po nilang sumunod sa kanila pong mga And asawa. head of the husband is the God. At ang ulo naman po ng asawang lalaki, ang Panginoong Diyos. So if we break this order, there is no peace in the family. Kaya kung lalabagin po natin ito pong pagsasaayos, wala pong magkakaroon ng kapayapaan sa ating pong pamilya. Then one sister told me, Kaya may isa pong sister na nagsabi po sa akin, Pastor, even though I do as I wish, my husband doesn't say anything. Pastor, kahit na ginagawa ko kung ano yung kagustuhan ko, wala namang sinasabing anuman sa akin yung aking asawa. It means he already gave up. Ibig sabihin, sumuko na po yung kanyang asawa. Nobody likes it. Dahil wala pong sino mang may gusto nun. When we break the order, no husband likes it. Kapag nilabag po natin yung kaayusan, walang sino mang asawang lalaki yung nagdanais nun. Even God doesn't like it. Kahit ang Diyos ayaw po nun. So we have to keep the order in the family. Kaya kailangan po natin panatiliin yung kaayusan sa ating pong pamilya. And in the church, we also have an order. At sa loob ng iglesia ay mayroon din po tayong pagsasaayos. Let's look at the 1 Corinthians chapter 14, Punta po tayo sa unang Korinto, chapter 14. verse 34. Chapter 14, verse 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia, sapagkat sila'y hindi pinahihintulutang magsalita, kundi pasakop, gaya ng sinasabi ng kautusan. Let your woman keep silent in the churches. Ang mga babae ay dapat tumahimik sa mga iglesia. They are not allowed to speak. It means they are not allowed to teach others. Hindi sila pinapahintulutang magsalita. Ibig sabihin, hindi sila pinapahintulutang magturo. So, we don't have a pastora. We Kaya don't wala- have the sister counselor. Kaya wala po tayong mga pastora, pati po yung mga counselor na mga sister. Because this is the order which God commands us. Dahil ito po yung kaayusan na iniutos po ng Panginoong Diyos. In the church, some churches have so many troubles. Sa iba pong mga iglesia, meron po mga pagkakagulo sa kanila pong iglesia. They cannot be fruitful. Kaya hindi po talaga sila lumalago. And when we check, sometimes we can find the sisters are so strong in the church. Kaya kapag susuriin po natin, makikita po natin sa lugar na yon, meron palang ibang mga sister na sila po yung mas matatapang pa. So even though the brothers try to do something, some sisters, no. Hey! Kaya Just follow. Kaya kapag ang mga brothers may ginagawa po sila, yung mga sisters naman po, tinatawag sila na, oy, wag yan. They despise brothers. Kaya nahamak po nila yung mga brothers. And they try to rule over the brothers. At sinusubukan po nilang mamuno sa mga brothers. So, when we hear their opinion, it seems like they are right. Kaya kapag papakinggan po natin yung kanila pong mga opinion, mukha naman pong tama. But their attitude is they already break the order. Pero yung kanila pong ugali, sinisira na po nila yung pong kaayusan. That's why that church cannot be blessed. Kaya yung pong iglesia ay hindi po pinagpapala. I know the many sisters are much better than their faith is stronger and their work harder than others. They are so great. Kaya nalalaman ko po na yung mga sisters ay mas higit pang talagang na mas magagaling kumpara sa mga brothers at masisipag sa kanilang trabaho kumpara sa mga brothers. But in the house and in the church, we have to keep this order. Pero sa bahay, pati po sa iglesia, kailangan po nating panatilihin ito pong kaayusan. So most beautiful sisters' view is they are quiet but work hard. Kaya ang napakagandang bagay para po sa isang sister, sila po'y tahimik at gumagawa ng may pagpapagal. They look so beautiful. Sila po talaga'y napakaganda. Don't hate me. Kaya wag po kayong magalit This sa is akin. the order in the Bible. Ito po yung kaayusan sa iglesia, sa Biblia. And in the church, the church is the house of the Word of God. Kaya sa loob ng iglesia, ito pong iglesia ang bahay po ng Diyos. That's why the church must be the pastor, preacher-centered place.
Kaya dito po sa iglesia, dapat ang pastor, yung pong preacher, ang magiging sentro ng iglesia. Think about this. When we decide one things, if we ask the suggestion, opinion, 100 people suggest 100 opinions. Kaya pag-isipan niyo po ito, kapag mayroon po mga suggestion dito po sa loob ng iglesia, halos 100 na mga katao magbibigay din po ng mga suggestion, opinion. Then whenever we decide, if we decide according to the, what do you call it? The numbers, which one do you like? Which one do you don't like? Then, if we follow the way the many people like, the church already break the order of God. Kaya kung tayo po yung magdedesisyon, alinsunod doon po sa dami ng bilang, na halimbawa, ilan yung gusto na may ganito, ilan yung gusto na may ganito, nagkakaroon po ng pagkakagulo at nasisira po natin yung kaayusan sa iglesia. The standard of to decide the matter in the church must be the Word of God. Kaya ang pamantayan po para magdesisyon doon po sa mga problema natin, dapat ay salita ng Diyos. Then who teach the Word of God? At sino po ang magtuturo ng salita ng Diyos? Preacher. Dapat ang isang preacher. That's why the church should gather the preacher-centered preacher. How can I say? How can I say? Through the preacher, the church should gather. Okay. You understand? Kaya sa pamagitan po ng isang preacher, I can say like this. The preacher must be the final decision maker. kaya ang preacher po dapat yung magiging huling magde-decide dito po sa iglesia. Because he will check according to the Bible. Dahil siya po ang magsusuri ng alinsunod sa Biblia. So in the Bible, God really like keeping the order. Gayunpaman, dito po sa Biblia, ninanais po talaga ng Diyos na magkaroon po ng kaayusan. When we break this order, we cannot be blessed and we cannot be used by God. Kaya kung lalabagin po natin ito pong kaayusan, hindi po tayo pagpapalain at hindi rin po tayong gagamitin ng Diyos. The first one who break this order is Satan. Kaya ang unang-unang lumabag dito po sa kaayusan, ito pong si Satanas. Satan was an angel. Dahil si Satanas, noong una, siya po ay isang anghel. Angel is the servant of God. Dahil ang anghel, isa po siyang lingkod ng Diyos. But he crossed the line. He wanted to become like a God. Pero humigit pa po siya sa linya. Ibig sabihin, siya po ninais niya po na maging katulad ng Diyos. That's why he became Satan. Kaya siya po ay naging si Satanas. The people who follow the way of Satan they become arrogant and they cross the line. Kaya ang mga taong sumusunod dito po kay Satanas, sila po ay nagiging matigas ang puso at sila po ay humahamak doon po sa linya. Then they boldly break the order. At matapang po silang nilalabag yung pong kaayusan. So we also should be careful not to break the order. Kaya kailangan po nating pagsikapan na maging maingat na ayusin na hindi po lumabag dito po sa kaayusan. Let's go back to Numbers chapter 2. Punta po ulit tayo sa Aklat ng Mga Bilang, chapter 2. Numbers chapter 2, verse 32. Aklat ng Mga Bilang, chapter 2, verse 32. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ito ang nabilang sa mga anak ni Israel ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno. Ang lahat na nabilang sa mga kampo ayon sa kanilang mga pangkat ay 603,550. Whenever Israel people gathered, the stayed in the wilderness, God counted the numbers. Kaya habang yung mga Israelita ay nanatili doon po sa ilang, binibilang po ng Diyos yung kanila pong mga kampo. It means God always worry about the Israelites and cares them. Ibig sabihin, nag-aalala po ang Diyos sa mga Israelita at inaalagaan po talaga sila ng Diyos. When I was soldier in the military camp, in the morning, in the night, the most important time is the head counting. Kaya noong pong ako'y sundalo pa doon po sa military camp, yung pinaka-napakahalagang oras po doon, yung pong head counting.
So right after we wake up, we count the head. How many people? 1, 2, 3, 4. Kaya kapag ako'y gigising sa umaga, biglaan po talaga na magbibilang agad kami na 1, 2, 3. But if we miss one person, we cannot sleep at all. Kaya kapag meron pong nawawala kahit isa po sa amin, hindi po talaga kami makakatulog. So when the family goes to the picnic, but one person is missing. Kaya kapag ang isang pamilya, sa buong pamilya ay pumunta doon po sa picnic at meron pong isang nawawala, Then all the family members cannot enjoy the picnic until they find the missing one. lahat po ng mga pamilya na yon ay hindi po ma-enjoy yung kanila pong picnic hanggang sa mahanap po nila yung isang nawawala. So this book is numbers. It means God always count the number. Kaya ito pong aklat ay tinatawag na bilang dahil ibig sabihin, yung Diyos binibilang po nila yung bawat kampo. It means God always cares His people and worry about them. Ibig sabihin, lagi niya pong pinapatnubayan yung kanya pong mga bayan at talagang nag-aalala po siya. Let's look at the Leviticus chapter 24. Punta po tayo sa aklat ng Levitico chapter 24. Leviticus chapter 24, verse 5 and 6. Levitico chapter 24 verse 5 hanggang verse Would 6. you read? Kukuha ka ng piling harina at sa pamamagitan nito ay magluluto ka ng 12 tinapay. 2 ikasampung bahagi ng efa ang bawat tinapay. Ilalagay mo ang mga iyon sa 2 hanay, 6 sa bawat hanay, sa ibabaw ng hapag na dalisay na ginto. And verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa bawat sabat ay palaging aayusin ito ni Aaron sa harapan ng Panginoon para sa mga anak ni Israel bilang isang tungkuling walang hanggan. So in the tabernacle, there is the holy place. Kaya dito po sa Tabernakulo ay mayroon pong banal na lugar. And in the holy place, there is the table for the displayed bread. Kaya dito po sa dakong banal, mayroon pong isang mesa para po ilagay yung kanila pong mga tinapay. Then altar of the incense At ito pong yung altar ng insenso and the lampstand. at yung pong ilawan. And in the table of displayed bread, God command the 6 bread each and 2 lines. Kaya dito po sa mesa ng paglalagayan ng mga tinapay o ng piling harina, maglalagay po sila ng patong-patong na taga-anim na 2 linya. And these 12 bread indicates the 12 Israel tribes. Kaya ito pong 12 tinapay, ito po yung kumakatawan sa 12 mga tribo ng Israel. The verse 8 says, continually, the always display the 12 bread. Kaya sabi po sa verse 18 na nagpapatuloy po yung kanilang paglalagay nito pong piling harina. Think about it. Sometimes, some tribes may cause trouble. Kaya pag-isipan niyo po ito, kung minsan, yung iba pong mga lipi ay nagkakaroon po sila ng problema. Some tribes worship the idols. Yung iba pong mga lipi, talagang sinasamba nila yung mga Diyos-Diyosan. But whether they are good or bad, God commands to display the 12 breads always. Kaya maging mabuti man o masama ito pong mga lipi na ito, lagi pong naglalagay ang Diyos ng mga piling harina dito po sa mesa. It means God worried about His people all the time. Ibig sabihin, lagi pong nag-aalala ang Panginoong Diyos sa buong magdamag. Sometimes our Christian life is good or sometimes bad. Kung minsan yung ating pong Kristiyanong pamumuhay ay mabuti o kung minsan masama. Even when our Christian life is bad and down, God really worry about us and remember us. Kaya kahit na yung ating Kristiyanong pamumuhay ay nanghihina at bumabagsak, lagi po tayong inaalala ng Diyos. Let's look at the Leviticus chapter 25. Punta po tayo. The Exodus chapter 25. Sa Exodo chapter 25. Exodus chapter 25, verse 23 to 25. Exodus chapter 25, verse 23 hanggang 25. Here is the design of the table of showbread. Kaya nandito po yung disenyo noong pong mesa ng mga tinapay. Would you read? Gagawa ka ng isang hapag na yari sa kahoy na akasya,
2 siko ang haba, 1 siko ang luwang, at 1 siko at kalahati ang taas. Iyong babalutin ito ng rantay na ginto at igagawa mo ng isang moldeng ginto sa palibot. Igagawa mo ito ng isang gilid sa palibot na may isang dangkal ang luwang at igagawa mo ng isang moldeng ginto ang palibot ng gilid niyon. So there is the frame Kaya meron in pong the table. isang kahoy na akasya mula may isang hapag o isang frame doon po sa lamesa. Frame. So what's the role of the frame? Kaya ano po yung katungkulan nito pong frame? When it's about to drop, it can protect. Dahil kapag ito po ay malalaglag, yung frame siya po yung pumoprotekta. Like this, God always protects us. Gaya po nito, pinoprotektahan po tayo palagi ng Diyos. Sometimes we are about to stumble. Kung minsan, tayo po ay matitisod na. Then by discipline or by visiting, by the word of God, by somebody's prayer, God always protects us. Sa pamagitan po ng disiplina, sa pagbibisita, sa salita ng Diyos o sa fellowship, lagi po tayong pinapatnubayan ng Diyos. Sometimes we face on the so many difficulties, financial difficulties and family problems and sickness. We have many difficulties. Kung minsan tayo po ay umaharap sa napakaraming problema sa pamagitan po ng financial na problema, sa pamilya o sa sakit, Even in this hardship, God always make a frame to protect us. kahit sa pamagitan po nitong problema po natin, lagi po tayong pinoprotektahan po ng Diyos gaya po ng isang frame. God always remember us and protect us. Lagi po tayong naaalala ng Diyos at pinoprotektahan niya po tayo. Let's look at the Exodus chapter 8. Punta po tayo sa aklat ng Exodo, chapter 8. When God cursed Egypt with the 10 disasters, 10 plagues, God protect Israel people. Noong araw po na sinumpa ng Diyos yung pong Ehipto, sa pamagitan po ng 10 salot, pinoprotektahan po ng Diyos ang mga Israelita. In the beginning, when you study the Bible, in the beginning, Israelites suffered with the Egyptians. Noong pasimula, kung naaalala nyo po, yung mga Israelita, sila po yung nagdudusa sa pamagitan po ng mga Ehipto. When God changed the water to the blood, Israel people also didn't have enough water. Nung binago po ng Diyos yung tubig na naging dugo, hindi rin nawalan din po ng tubig ang mga Israelita. But when the plague is more serious, God separate the Israel people and protect them. Kaya habang palala na po ng palala yung pong salot, pinoprotektahan na po talaga sila ng Diyos at hinihiwalay na po sila sa Ehipto. So verse 21, would you read? Sapagkat kung hindi mo papayagang umalis ang aking bayan at magsusugo ako ng pulu-pulutong na langaw sa iyo, sa iyong mga lingkod, sa iyong bayan at sa loob ng inyong mga bahay, ang mga bahay ng mga Ehipsyo ay mapupuno ng pulu-pulutong na langaw at gayon din ang lupang kinaroroonan nila. So first plague is flies. Kayo na pong talagang salot, ito pong langaw. But verse 22, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit aking ibubukod sa araw na iyon ang lupain ng Gosen na tinitirahan ng aking bayan, upang huwag magkaroon doon ng pulu-pulutong na langaw, upang iyong malaman na ako ang Panginoon ng lupain na ito. Even though God cursed Egypt, God separate the Goshen, the land of Israel people. Kaya kahit na sinumpa ng Diyos ito pong lupain ng Ehipto, inihiwalay niya po yung pong mga Israelita doon po sa lugar ng Gosen. Chapter 9, verse 25. Punta po tayo sa chapter 9 verse 25. Would you read? Binagsakan ng yelong ulan ang buong lupain ng Ehipto, ang lahat na nasa parang, maging tao at maging hayop, pati ang lahat ng halaman sa parang at binali ang lahat ng punong kahoy. And verse 26, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sa lupain lamang ng Gosen na kinaroroonan ng mga anak ni Israel, hindi nagkaroon ng yelong ulan. Yes. So, we have to remember, God always worry about our Christian life and protect us. Kaya kailangan po nating alalahanin na ang Diyos lagi po siya nag-aalala sa ating pong buhay pananampalataya at pinoprotektahan niya rin po tayo. Let's look at the Song of Songs. Punta po tayo sa aklat ng mga awit ng mga awit. The Song of Songs is talking about the love story between King Solomon and the Shulamite woman. Ito pong aklat ng mga awit, yung aklat ng awit ng mga awit. Ito po yung pumapatukoy dito po kay Solomon, pati po sa kanyang asawang Sulamita. Her skin is dark. Yung kanya pong
balat ay talagang maitim. because she worked hard outside. Dahil siya po ay nagtatrabaho sa labas. But King Solomon says, your skin is so beautiful. Pero sabi po ni Haring Solomon, ang iyong balat ay napakaganda. It means God look at the Christian who work hard looks beautiful. Na ang ibig sabihin, tumitingin ang Diyos sa mga taong nagpapagal po talaga at ito po ay napakaganda sa kanya pong mga And mata. in order to bring this Shulamite woman to palace, the King Solomon protect this woman. Kaya para dalhin po siya doon po sa palasyo, ito pong Solomitang babae ay poprotektahan po siya ni Haring Solomon. So the chapter 3, verses 6 and 7 first, would you read? Ano itong umaahon mula sa ilang na gaya ng haliging usok, na nagpapabunguhan ng mira at ng kamanyang, ng lahat ng mabangong pulbos ng mga lakal? Tingnan ninyo, iyon ay higaan ni Solomon. 6 na pong magigiting na lalaki ang nasa palibot niyon sa magigiting na lalaki ng Israel. And verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Silang lahat ay may sakbat na tabak at sanay sa pakikidigma. Bawat isa'y may tabak sa kanyang hita. Sa mga hudyat sa gabi ay laging handa. These 600 soldiers, the 60 soldiers are really expert in war. Kaya ito pong 6 na po mga sundalo, sila po talaga ay eksperto sa pakikipagdigma. In order to protect one woman, the King Solomon sent the 60 warriors. Para protektahan ito pong sulumitang babae, siya po ay gumamit ng 6 na po na mga sundalo. God sent the angels to protect his people. Ipinadala po ng Diyos yung pong mga anghel para protektahan yung kanya pong mga tao. According to the Bible, probably the God angel, what do you call? Huh? Guardian angel. Guardian is not one. Kaya sabi po sa Biblia, yung po mga guardian angel, hindi lang po sila iisa. Probably many. Sa katunayan, napakarami po nila. So, when we faced on the difficulties, the angels will report to the Lord, and these angels protect us, and God protect us. Kaya kapag tayo ay humaharap sa mga problema, yung pong anghel ay nagre-report po sila sa Panginoong Diyos at sila po ay aalalay at poprotekta po sa atin. The Syria army attacked Israel, Kaya yung pong mga pangkat ng Syria, sila po ay umatake sa Israel. but Elisha was so peaceful Pero ito pong si Eliseo ay napakamapayapa. because he already looked at the angels who protect him. Dahil tinitingnan niya lang po yung mga anghel na pumoprotekta po kay Eliseo. So in our Christian life, we should remember God always watch over us and care us. Kaya sa ating pong buhay Kristyano, lagi po nating alalahanin, yung mga anghel ay laging nakatingin po sa atin at pumoprotekta po sa atin. Let's look at the Hebrew chapter 4. Punta po tayo sa aklat ng mga Hebreo, chapter 4. Hebrew chapter 4, verse 16. Hebreo, chapter 4, verse 16. Would you read? Kaya't lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. If we ask the help to people continuously, again and again, maybe these people will get angry or tired. Kaya kung paulit-ulit po tayong humihingi ng tulong sa mga tao, sila din po'y mapapagod at magagalit. But God never be tired. Pero ang Diyos, kailanman hindi po siya mapapagod. And God wants us to ask the help again and again. At nais din po ng Diyos na paulit-ulit po tayong humingi ng tulong sa Kanya. So, the Bible says, let us therefore come boldly to the throne of grace. Kaya sabi po ng Biblia, kaya lumapit tayong may katapangan sa trono ng biyaya. If we have a problem, we directly go to God and, Lord, I have this problem. Kaya kung meron po tayong mga problema, direkta po tayong humingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, meron po akong problema. Lord, I have some trouble in my heart. Panginoon, meron pong problema sa aking puso. We can bring all our concern and difficulties to the Lord. Kailangan po nating ibigay yung ating mga alalahanin, pati yung mga problema natin sa Panginoong Diyos. But sometimes we don't open up.
Pero kung minsan, hindi po natin inihahayag. then the situation is getting worse. At yung ating sitwasyon ay mas lalong nagiging malala. Then God will say, why you don't ask the help to me? At sasabihin ng Diyos, bakit hindi ka humingi ng tulong sa akin? I was ready to help you. Dahil handa naman ako na tulungan ka. I always worry about you. Lagi ako nag-aalala sa iyo. I make the frame to protect you. Gumawa ako ng isang frame para protektahan ka. So God wants us to ask the help all the time. Kaya sabi po ng Diyos, na nais po ng Diyos na lagi po tayong humihingi ng tulong sa Kanya. Let's look at the Hebrew chapter 13, Abante po tayo sa Hebrew chapter 13, verse 6. verse 6. We may boldly say, the Lord is my helper. I'll not fear what can man do to me. Kaya't panatag nating masasabi, ang Panginoon ang aking katulong, hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Lord is my helper. Ang Panginoon ang aking katulong. You know the first verse, the first mentioning, about helper in the Bible? Kaya alam niyo po ba yung unang salitang katuwang na nabanggit dito po sa Biblia? Eva. Ito po si Eva. When God made the Eva, God made her as a helper. Kaya nung nilikha po ng Diyos, ito pong si Eva, kanya pong nilikha bilang isang katuwang. Do you remember? Naalala niyo po ba? The meaning in Hebrew is when the army is losing the battle, the support army comes and to make them win. Kapag ang mga pangkat ay malapit na pong matalo, yung iba pong mga pangkat ay tutulong sa kanila at susuporta hanggang sa sila ay manalo. So the army who comes, the soldier who comes to support is the helper. Kaya ang mga pangkat na sumusuporta po doon sa mga matatalo ng sundalo, sila po ay tinatawag na katuwang. So when we are depressed in our Christian life, God is our helper. He comes to encourage us and to fight for the Lord. Kaya kapag tayo po ay manlulumuna, ang Panginoong Diyos ay kaagad na darating po sa atin bilang katuwang at tutulungan po tayo. So God always count His people. It means God worry about His people and protect them. Kaya lagi niya pong binibilang yung kanya pong mga tao. Ibig sabihin, lagi po niyang inaalala yung mga tao at pinoprotektahan po sila. And let's go back to Numbers chapter 2, Balik po tayo, Aklat ng Mga Bilang chapter 2, verse 32. sa verse 32. Here is another reason why God counted the hands. May isa pa pong dahilan kung bakit binibilang po niya yung mga pangkat. In the middle, all who were numbered according to their armies of the forces. Sa gitnang bahagi po, ang lahat na nabilang sa mga kampo ayon sa kanilang mga pangkat. So for the war, God count the number. Kaya para po sa digmaan, binibilang po ng Diyos. Because they are all soldiers. Dahil lahat po sila ay mga pangkat. In the Exodus chapter 4, when Israel people got out of Egypt, they were called the son of God. Kaya yung pong Exodus chapter 4, noong araw po na iniahon yung pong mga Israelita sa Ehipto, mula po noon ay tinawag po silang mga anak ng Diyos. God says, they are my son, my firstborn. Kaya sinabi po ng Diyos sa kanila, sila ay aking mga unang anak, mga panganay. But later, God called them my army. Pero kalaunan, tinawag po sila ng Diyos na aking mga pangkat. When we get salvation, we are children of God. Pagkatapos na tayo po yung maligtas, tayo po yung mga naging anak ng Diyos. But God wants us to grow up as trained as soldiers of God. Pero nais po talaga ng Diyos na tayo po yung lumago pa bilang mga pangkat ng Diyos. Our weapon is the word of God. Yung ating mga armas ay salita ng Diyos. So if the soldier doesn't know how to use the weapon, how can he fight? Kaya kapag ang isang sundalo ay hindi po alam kung paano gumamit ng armas, paano po siya makikipaglaban? If we don't have the word of God, if we don't know the word of God, how can he fight against the Satan? Kaya paano kung wala po tayong salita ng Diyos at hindi po natin alam yung pong salita ng Diyos, paano po tayo makikipaglaban kay Satanas? Satan wants to bring the more people to the hell. Dahil nais po ni Satanas na dalhin ang lahat ng mga tao sa impyerno. God wants to save the more people. Pero nais po ng Diyos na iligtas ang lahat po ng mga tao. And we are soldiers. At tayo of po, tayo po yung mga sundalo ng Diyos. We are facing on the greatest war now. Kaya tayo po ay humaharap sa napakadakilang digmaan ngayon. We have a cell group Bible seminar. Also,
We have a summer retreat. Meron po tayo ngayon cell group Bible seminar, pati rin po yung summer retreat. That is the greatest word. Ito po yung dakilang digmaan natin. But if we lose our heart and just live as we wish, how can we fight? Pero kung mawawala po yung ating puso na may panlalamig, paano po tayo magkakaroon ng puso may pakikipagdigma? Without tear, without blood, we cannot save anyone. Kaya kung wala pong pagluha, kung wala pong pagdanak ng dugo, wala pong sino mang ang malaligtas. Let's look at the Judges. Punta po tayo sa aklat ng mga hukom. Judges chapter 1. Mga hukom sa chapter 1. Judges chapter 1, verse 34. Aklat ng mga hukom, chapter 1, verse 34. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Pinaurong ng mga Amoreyo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing maburol sapagkat ayaw nilang payagang sila'y bumaba sa kapatagan. This verse is a very, very important verse. Kaya ito pong verse, ito po yung napakahalagang talata. It has a very important lesson. Dahil meron po tayong matutunan na napakahalaga. Actually, in Joshua chapter 19, after Israel people entered the land of Canaan, they already distribute the land according to the tribes. Sa katunayan, doon po sa aklat ng Joshua, chapter 19, pagkatapos na sila po yung makapasok sa lupain ng Kanaan, hinati-hati na po nila yung pong lupain. The tribe Dan already received the land, Yung pong lipi ni Dan, sila po yung nakatanggap na po ng lupain. but it doesn't mean they get the land freely. Pero hindi po ibig sabihin na yun na mayroon po silang kalayaan na kunin po yung pong lupain na iyon. There are the tribes of Canaan. Dahil meron pa rin po mga lipi ng pong lupain ng Kanaan. So this is your land. It means you have to fight and conquer them. Ito ang iyong lupain. Ibig sabihin, kailangan mo muna makapagdigma at makapaglaban. But in this verse, the verse 34, Amorites forces the children of Dan into the mountains. Kaya sabi po sa verse 34, pinaurong ng mga Amoreyo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing maburol. And they don't allow them to come down. Sapagkat ayaw nilang payagan sila na bumaba. What does it mean? Anong ibig sabihin? Dan tribe doesn't want to fight. Yung pong lipi ni Dan, ayaw po nilang makipaglaban. They don't want to shed the blood. Ayaw po nilang magpadanak ng dugo. That's why Amalekites forced them to go to another place. Kaya ang mga Amoreyo, pinupwersahan po sila na lumipat sa ibang lugar. So even though God promised to give this land, they stayed in the mountains. Kaya kahit ipinangako po ng Diyos sa kanila yung pong lupain, nanatili po sila doon po sa bundok na maburol. Later, they are wandering in Israelite, the land of Canaan, to find their place. Kaya kalaunan, sila po ay nagpapareot pa rito para hanapin yung kanila pong tunay na lugar. They just stayed and they just wait. They want they want God to do everything. Kaya sila po ay nananatili lang sa isang lugar at iniintay po nila yung Diyos na kumilos para po sa kanila. They don't want to work hard. They don't want to shed the blood. They don't want to sacrifice. That's why they lose everything even though God promised everything. Kaya ayaw po nilang magpadanak ng dugo, ayaw po nilang magpagal, ayaw po nilang gumawa para sa kanilang gawain. Kaya nawala po sa kanila lahat ng mga bagay. If we are not ready to, if we don't sacrifice, how can we expect the saving more losers or establishing the church? Kaya kung ayaw po natin magsakripisyo, paano po natin maitatatag yung ating cell group o pati yung ating iglesia? Let's look at the Joshua chapter 14, verse 12. Punta po tayo sa aklat ng Joshua, chapter 14, verse 12. But the Caleb is so different the example. Si Caleb po, at siya po talaga ay kakaibang ehemplo. At the time, the Caleb is 85 years old. Noong mga panahon na to, ito pong si Caleb ay nasa 85 years old na. Who is 85 years old above? Kaya sino po dito yung 85 years old pataas na? Wala. Wala po ba? We are so young. Tayo po yung napakabata pa. Look at the testimony or resolution of the older man. Kaya tignan po niyo po yung patotoo, yung resolution nito pong matandang lalaki na ito. The verse 12, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinasabi ng Panginoon ng araw na iyon, sapagkat nabalitaan mo ng araw na iyon kung paanong nariyan ang mga anakim
ng mulungsod na malalaki at may pader, marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at maitataboy ko sila na gaya ng sinabi ng Panginoon. Caleb says, I don't need the good place. Kasi sinabi po ni Caleb, hindi ko kailangan ng napakagandang lugar. Give me the mountain. Ibigay mo sa akin ang lupaing maburol. I can change it. Kaya kong baguhin iyon. And even though there are so many enemies, I can conquer it. At kahit napakaraming mga kalaban, kaya kong digmain iyon. So he says, the cities were great and fortified. It may be that the Lord will be with me, and I shall be able to drive them out, as the Lord said. Kaya sabi po niya, na ang mga lungsod ay malalaki at may pader. Marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at may itataboy ko sila na gaya ng sinabi ng Panginoon. So he's so different from Dan tribes. Kaya kakaiba po siya mula po sa lipi ng Dan. Dan tribes always shy and always worried and nervous. So they are afraid. They never fight. Kaya ang mga lipi po ni Dan, sila po talaga ay natatakot, kinakabahan, ninenervyoso, kaya natatakot po sila makipaglaban. We have to know. The Christians are called as a soldiers of God. Kailangan nyo pong malaman, tayo po mga Kristyano, tinawag po tayo bilang mga sundalo ng Diyos. So for example, in our cell group, nothing is ready. Halimbawa po, sa loob ng ating cell group, walang sino man yung handa na. I can explain like this. Kaya ipapaliwanag ko po na parang ganito. Do you know the difference, pastor and missionary? Alam niyo po ba yung kaibahan ng pastor at ng missionary? Pastor, what I understand is, pastor is the church is already ready. Many brothers and sisters, and the offering is enough. So pastor just care the brothers and sisters. Kaya ito po yung pagkakalam ko. Sa loob ng isang pastor, meron pong isang iglesia, na talagang naitatag na po yung iglesia at meron na po mga kapatid, pero meron na rin po mga ikapu. But I believe the missionary is different. Pero naniniwala po ako na yung po mga misyonaryo ay may iba. Church is not strong enough. Ito pong iglesia nila ay hindi pa po matatag. Few members. Kakaunti lang po yung mga tao. Offering is not enough. Yung kanila pong mga handog ay hindi pa po And sapat. they are not trained. At hindi pa po sila nasasabak. And there are so many people to evangelize. At napakaraming pong mga tao yung kailangan pa pong i-evangelize. If the missionary does like a pastor, nobody can get salvation. Kaya kung ang isang misyonaryo ang ginagawa nila ay katulad ng isang pastor, wala pong sino man ang maliligtas. In this church, they already, all the brothers and sisters like to evangelize and like to invite. They are all trained, well organized. Kaya sa iglesia na meron pong pastor, meron na po talagang mga matatatag na ng mga brothers and sisters na handa na pong mag-evangelize, handa na po talaga sila. But in this, the weak church, if the missionary is doing like a pastor, I'll just invite. You visit. Then, we cannot expect growing up. Kaya dito po sa main ng iglesia, yung pong missionary, kapag ginaya po nila ang isang pastor, nasasabihin niya po na mag-evangelize ka, mag-invite ka, kailanman ay hindi po sila talaga lalago. One brother is assigned the leader. May isang brother, inassign niya po yung isang leader. When he look at the cell group, when he look at the what do you call? Ministry, everything is not ready. Kaya kapag nakikita niya po yung pong cell group niya, pati yung ministry niya, lahat po ay hindi po handa. Then, do you want to be a pastor or a missionary? Kaya gusto niyo po ba maging pastor o misyonaryo? Do you want to be a Dan tribe or Caleb? Gusto niyo po bang maging lipi ni Dan o maging katulad po ni Caleb? Which case do you want to be? Sino po sa kanila yung gusto po ninyo? Nobody called me. Nobody called me. Kaya wala pong sino man tumatawag sa akin. Nobody helps me. Walang sino mang tumutulong sa We akin. have no fund. Kaya wala po tayo mga pondo. Nobody invites. Walang sino man nag-iimbita. What should I do? Anong gagawin ko? Then you become Dan. Kaya kailangan mo maging katulad ni Dan. Nobody do it. So I'll visit them. Kaya walang sino mang gagawa nun. Kaya susubukan ko bumisita po sa kanila. I'll start to invite. Sisimulan ko po mag-imbita. I'll make a fund. Gagawa ko ng pondo. Then we can conquer our land. At kalaunan, maisasako po namin yung aming lupain. If nobody helps me, I will be the one person who will do it first.
Kaya kung walang sino mang tutulong sa akin, ako yung magiging isang tao na gagawa at magsisimula na yun. This person is a missionary. Etong taong ito po yung isang misyonaryo. So in each cell group, you can be a missionary. Sa bawat cell group, maaari kayong maging isang misyonaryo. In your ministry, you can be a missionary. Sa ministeryo po ninyo, maaari kayong maging isang misyonaryo. In your workplace, in your province, you should be missionary. Sa inyo pong trabaho at sa inyo pong probinsya, kailangan po kayong maging misyonaryo. Tama po ba? We cannot be like a Dan tribe. Hindi po natin pwedeng maging katulad ng lipi ni Dan. So, if nobody helps us, Ultiga Church, will we stop evangelizing? Kaya kung wala pong tutulong po sa atin sa Ortigas Church, ititigil na po ba natin yung pag-evangelize? No. We're Hindi gonna po. make the fund, like a tteokbokki team, bazaar, whatever, and we go out to preach the gospel. Kaya tayo po ay gagawa ng pondo, katulad po ng Taboki team, ng basar sa labas, kailangan po nating lumabas, maghayag. Whether we take the God's promise or not, it depends on what we do. Kaya makuha man po natin yung pangako ng Diyos o hindi, ito po yung nakadepende so kung ano po yung ginagawa natin. If we just stay alone and expect the great work of God, no, nothing happens. Kaya kung mananatili lang po tayo dito at nag-aantay po tayo na inaasahan po natin yung gawain ng Diyos, wala pong mangyayari. Please remember, God called us as an army of the Lord. Pakiusap alalahanin niyo po ito, tinawag po tayo ng Diyos bilang sundalo po ng Diyos. And in order to fight in the war, we should be united. At para makipaglaban doon po sa digmaan, kailangan po nating magkaisa. So think about how Israelites move in the wilderness. Kaya pag-isipin niyo po kung paano yung mga Israelita ay lumipat doon po sa ilang. When they move, the tribe of Judah is first. Yung pong sila, nung araw na sila po ay lumipat, yung pong lipi ng Juda ang una. And in the middle, there is the tabernacle. At sa kaligitnaan, andito po yung tabernakulo. The last one is the Dan tribe. At sa panghuli, yung pong lipi ni Dan. But think about it. In order to move together, they should be united and make a same tempo. Tempo? The same pace? Oh, tempo. Same tempo. Kaya para po maiusog po nila ito pong tabernakulo, kailangan po nilang magkaisa at kailangan magkaroon po sila ng pantay na templo. So if the Judah tribe says, we can run. So if they run, they'll be really exhausted. Kaya kapag sinabi po ng lipi ni Juda na kailangan natin tumakbo, yung pong lipi ni Dan, sila po ay mapapagod. And in the middle, some tribe says, we are tired. We don't go. You go first. At doon po sa kaligitnaan, yung ibang pong mga lipi, sinasabi nila, pagod na kami, mauna ka na. Then this order is broken. Kaya ito pong pagkakaayos ay masisira. So they have to consider weak people. Kaya kailangan po nilang isaalang-alang yung pong mga mahihinang tao. And they also consider the person who go first. At kailangan din po nilang isaalang-alang yung mga taong mauuna muna dapat. It means they should make the balance and they should help each other and cooperate. Ibig sabihin, kailangan po muna nilang ibalanse, kailangan muna nilang magkaisa at makipag-koopera. Otherwise, they cannot win the battle. Dahil kung hindi po sila mananalo doon po sa digmaan. So what is the most important part in the choir team? Ano po yung pinakamahalagang bahagi doon po sa choir team? I learned that it's blending. Natutunan ko po yun, ang tawag po doon ay blended. The blending. Blended. Yeah, halo. Ay yung pagsasama-sama. Blending. The pronunciation. Blending. Is that right? Blending. One sister think I can sing better than others. Kaya yung isang sister, sinasabi niya na mas maganda yung pagkanta ko kumpara sa iba. So when they sing, the one sister sing in different way. Kaya kapag sila ay kumakanta, yung isang sister na yon, iba po yung kanya pong pagkanta. I can pitch this much. Kaya kaya ko pang taasan. Then when they sing, their voice must be like a one person's voice. Kaya yung pong pagkanta nila, dapat po, parang iisang tao lang po yung kumakanta. But each one doesn't cooperate and they don't make a blending. Kaya yung bawat isa po, The sound is like a noise.
Kaya yung bawat isa po sa kanila, may kanya-kanya po silang mga tono at hindi po nagbe-blending. Yung pong pandinig ay talagang napakaingay lang. That's why when they sing, they consider each other. Kaya kapag sila po ay kumakanta, kailangan po nilang isaalang-alang yung ibang tao. And they practice a lot how to make the one voice. At kailangan po talaga nilang sanayan kung paano magiging isang boses lang. And when they make the good harmony, it sounds so beautiful. At kapag magkakaroon sila ng napakabuting harmony, ito pong yung pandinig po ay napakabuti. So we have a greatest word, summer retreat. Kaya meron po tayong dakilang digmaan, ito pong summer retreat. According to the order, we have to fight. Kaya alinsunod sa ating pong kaayusan, kailangan po nating makapagdigma. God called us as a soldier, Tinawag po tayo ng Diyos bilang sundalo. but if we don't cooperate, if we don't make the good harmony, how can we win this battle? Pero kung hindi po tayo makipagkaisa o hindi po tayo magkakaroon ng harmony, paano po natin matutulungan yung bawat isa para po sa ebanghelyo? So we have to work together with one mind. Kaya kailangan po natin magkaisa na mayroon pong iisang isipan. What's this? Alam niyo po ito? Oh, thank you. Thank you. In the South Pole, the temperature is it's like a freezing. Doon po sa South Pole, yung pong temperature po nila ay talagang nakakapanlamig. And sometimes there is the winter storm. At kung minsan, meron pong winter Then storm. even penguin will be frozen and die. Kaya yung pong mga penguin, sila po ay nafe-freezer at namamatay po sila. So in order to overcome this freezing storm, they all gathered in one place. Kaya para mapagtagumpayan po nila yung pong pagtag-ulan ng taglamig, kailangan po nilang magtipon-tipon. And they make a one group. At kailangan po nilang gumawa ng iisang grupo. And they close very tightly to overcome this freezing weather. At sila po talaga ay naglalapit, nagkakadikitan, at sila po ay nagkakadikitan para masangga yung pong taglamig. But the penguin in the most outside is really cold. Pero yung pong nasa labas, siya po ay nilalamig na. That's why they rotate. Kaya kailangan po nilang umikot. Outside penguin goes inside. Yung nasa labas, kailangan naman pong pumasok sa loob. The penguin inside goes outside. At yung pong penguin na nasa loob, kailangan niya naman pong lumipat sa labas. But they have a baby. Pero meron pong isang baby. They cannot endure the small, the freezing weather. Kaya yung pong mga sanggol, hindi po nila kayang pagtiisan yung pong panlalamig. Then they stayed in the center. Kaya kailangan po nilang manatili doon po sa sentro. That's why they endured. They passed this freezing storm. Kaya kailangan po Together. nilang pagtiisan at mapagtagumpayan ito pong tag-ulan ng panlalamig. So in order to win this spiritual battle, we have to have the one mind and cooperate and work together. Kaya para mapaglabanan po natin ito o mapagtagumpayan yung pong spiritual na digmaan, kailangan po natin magkaroon ng isang isipan at makipag-cooperate. Naintindihan po? Let's look at the last verse, Numbers chapter 10. Punta po tayo sa huling bersikulo sa Aklat ng mga Bilang, chapter 10. Verse 1 to 3. Sa verse 1 hanggang verse 3. Would you read? Nagsalita ang Panginoon kay Moses na sinasabi, gumawa ka ng 2 trumpetang pilak, gagawin mo mula sa pinipit na pilak at iyong gagamitin sa pagtawag sa kapulungan. At kapag kakalasin na ang mga tolda, at kapag hinipan na nila ito, ay magtitipon sa iyo ang buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan. Ngunit kung ang isa lamang ang hanggang verse 3 po. So when they gathered and moved, the Israelites used the 2 silver trumpets. Kaya kapag sila po ay magtitipon at lilipat sa ibang lugar, yung po mga Israelita ay gagamit po sila ng 2 pilak na trompeta. According to the way to blow the trumpet, the instruction is different. Kaya alinsunod sa paghipan ng kanila pong trompeta, yung instruction po ay magkaiba. Ooh, or 2 trumpet. Ooh, or sometimes it's short. Ooh. Kaya Then their instruction is different. kaya yung kanila pong instruction ay magkakaiba po. Each for the gathering, each for the move, each for the fight. They have to listen carefully. Kaya ito po ay sa pamamagitan ng kanilang pagtitipon o makipaglaban o pakipag-cooperate, kailangan po nila talaga makinig. If they don't listen carefully,
even though it's the trumpet for the war, they just stay in the home. Kaya kapag hindi po sila nakinig, kapag meron po silang narinig nung paghihip ng trumpeta, mananatili lang po sila sa kanila puntahanan. It makes a misunderstanding, Kaya magkakaroon po ng hindi pagkaunawa. miscommunication. Hindi po pagkakausap-usap. So, in order to fight in the war, we have to listen carefully the word of God and also instruction of leaders. Kaya kapag tayo po ay nasa digmaan, kailangan po talaga natin makinig doon po sa salita ng Diyos, pati po sa ating mga leaders. Tama po ba? Tama po ba? We're gonna gather at 9 a.m. Then we have to gather at 9 a.m. Kaya pag magtitipon tayo ng alas 9 ng umaga, kailangan andito na po tayo ng alas 9 ng umaga. Oh, I heard 11 a.m. Then it's miscommunication. Narinig ko na alas 11 daw ng umaga, kaya nagkaroon po ng hindi pagkakaunawaan. Sister, would you cook like this? Then we have to cook like that. Kaya, sister, kaya mo bang magluto ng ganito? Kaya kailangan natin magluto ng ganito. I didn't hear you. Hindi ko po kayo narinig. So I make another menu. Kaya gumawa po ako ng ibang ulam. Then it's miscommunication. Kaya nagkaroon po ng hindi In pagkakausap-usap. order to fight together, we have to listen carefully. Kaya para tayo po ay makipagdigma ng magkakasama, kailangan po natin makinig ng malinaw. So I hope we live God-centered life, Kaya ako po'y umaasa na mamumuhay po tayo alinsunod sa sentro ng and Diyos. we should remember God always protect us and worry about us. At lagi po nating alalahanin, lagi po tayong inaalalayan po ng Diyos at pinoprotektahan po ng Diyos. And God called us as an army of the Lord. At tinawag po tayo ng Diyos bilang sundalo ng Diyos. So in order to fight together, we should work together and cooperate. Kaya para makipaglaban ng sama-sama, kailangan po natin makipagkaisa ng sama-sama at makipag-cooperate ng sama-sama. And we should listen carefully word of God and the instruction of the church. At kailangan po natin makinig talaga ng mabuti sa salita ng Diyos, pati po sa instruction sa loob ng iglesia. Do you know our target number in summer retreat? Alam niyo po ba yung ating target number sa summer retreat? 500. 500 po. Oh. Actually, more than 500, but at least 500. Let's pray for the 500. Sa katunayan, higit pa po sila 500, pero kahit 500 lang po pakiusap, ipanalangin po natin sila. Tteokbokki team and the store team, the love store, and the many brothers and sisters, bazaar, and sacrifice a lot, and some members offered. So we gathered the more than 100,000 peso. Kaya yung pong ating Tteokbokki team, yung stall o yung ating love store, yung iba pong mga brothers and sisters na mga nagbabasar, tayo po yung nagtitipon-tipon at nakakalipon po ng halos 100,000 pesos. So we gonna use this money to support all invitees, all Okay. newcomers. Kailangan po natin gamitin ito pong pera na ito para po sa pagsuporta ng mga bagong naimbitahan. So bring all your family and all your people to summer retreat. Kaya pakiusap, dalhin niyo po yung inyong pong mga pamilya o yung pong mga bayan para po sa summer retreat. Pastor, what if we already should spend more than 100,000? Pastor, paano kung gugugol pa tayo If ng... we invite more, Paano kung gugugol pa tayo ng higit pa sa... kailangan po natin mag-imbita pa? then what should we do? Ano po ang gagawin natin? Don't worry, the God will support that. Kaya wag kayong mag-alala, susuportahan po sila ng Diyos. So the only one we need to pray is, Lord, please send us more losers seeking the truth. Ang isang bagay lang na kailangan po nating ipanalangin na, Panginoon, pakiusap, ibigin niyo po sa amin yung mga taong naghahanap po talaga ng katotohanan. Tama po ba? Let's pray together. Tayo po yung manalangin.